Guys, meron po ako ipiplik sa inyo na gumaan po ang pakiramdam ko. Napakahusay po. Hindi ko naman sa sinasabi na lahat ng kababayan at gayahin nyo ako sa aking ginawa. Yun po yung pag may mga karamdaman tayo na mga matataas ang sugar. Hindi ko po yun inaano, baka may mag-comment dyan na ibas ako sa ganyan. Alam mo po ba mga guys, mga busing, ako po nakaisip bumili ng bigas na brown rice. Na po ang kinakain ko ngayon dahil yung mga nakaraang buwan, araw, medyo lumubo po yung tiyan ko sa aking kinakain na bigas talaga na puti. Sabi ko, ano kaya nangyari sa akin? Mahina naman ako kumain sa kanin at lalong lumalaki ang tiyan ko, sabi ko. At iba ang pakiramdam ko, napakasama. Sabi ko nga ganun, na makirot yung aking mga kamay, mga daliri, mga paa, mga binti, halos hindi ko maihakbang, lagi ako na dudulas. Ganun mga guys. Wala pa po ako 1 linggo na kumakain yan. Pumunta po kasi ako ng Pure Gold, sinama ko ng asawa ko. Kasi po may hinahanap siya doon na binilihan niya ng baterya ng relo para palitan niya kasi nasira agad yung relo. Sumama po ako sa kanya. Ay naghanap po ako doon ng brown rice. Yun po, nakabili po ako doon ng maganda. Hindi po pwede sabihin nyo na matigas yung brown rice. Malambot po siya para din kanin. Ang problema nga lang, medyo pag nilululok po natin, parang maano rin sa lamumunan, kaunti lang. Pero okay na yun. Kaysa tumaas naman yung ating sugar, mahirap naman po yan pababain. Kagaya sa akin, ilang taon ko na dinudusahan yan na hindi na po bumababa hanggang sa tumaas yung aking dosage sa aking pagtutusok. Yan po nangyayari sa akin. Kaya tapos namanas po ang aking mga binti, yung mga paa ko. Ngayon po, humipis na po yung aking mga binti. Hindi na po siyang namamaga, kumbaga namamanas. Mula nung kumain ako ng brown rice, mga guys, tip ko lang po sa inyo, tiisin po natin para sa kalusugan natin. Kasi po, ang sabi sa akin ng anak ko, 1 kutsarita lang na kanin ang kakainin ko. Hindi po sa akin sapat. Nanghihina po ang katawan ko. So, ang ginawa ko po, bumili po ako ng brown rice para masapat naman yung aking kinakain. Yan po. Basta sabawa, kung hindi nyo ayaw nyo masyado ng lasa, sabawan na lang po nyo ng masarap na ulam. Kaya na po yan lulukin. Ang importante, makakain po tayo ng sapat sa atin katawan. Yun po ang importante. Kaya welcome to my vlog. Sana may natutunan. Yung brown rice na bigas, maganda po yun sa kalusugan. Sa mga anak ko na mayroon din yung ganyan na mga matataas ang mga asukal, yan ako, tiisin lang po nyo kasi kayo, malalakas kayo kumain ng kanin, lalo na po si Sylvia, si Lani, yung mga matataas po ang asukal. Yan po ang kainin nyo, brown rice. Alam mo po kung saan ka bibili ng ganyan, huwag ka bibili sa basta-basta lang. Bumili kayo sa Pure Goods, yung tigli 5 kilo nga nakapak doon. Maganda po yon. Parang bigas din siya na puti, medyo malambot po ang kanyang kanin. Kung 1 takal na bigas yung sasaingin nyo, 1 takal din po na tubig ang gagawin nyo para hindi siya malata, hindi pangit kainin. Yun po ang ginagawa ko. At inin lang po nyo ng medyo matagal-tagal kaunti para malambot yung kanyang bigas, kanin. Yan po. O, nasasanay na po ako. Yan na po ang kinakain ko. Kaya sabi ko sa pamangkin ko, huwag ka na magsasaing ng maraming dyan. Dahil hindi na ako kumakain yan. Iiwanan ko na yan, sabi ko. Ang kakainin ko na lang itong ganito. Yun na lang pagsatsagan ko. Malay mo, bumalik ng normal yung aking katawan. Malaking bonus sa akin yan ng Panginoon. Tinuro lang po. Hindi ko naman po yun isip na mangyari na bumili ako ng brown rice. Kumbaga, gawa na rin siguro ng Panginoon sa papanalangin ko para bigyan ako ng kalusugan ng malakas, lalo itong 2026. Gusto ko po pa humaba ang buhay ko at makasama ng matagal ang mga anak ko at mga apo ko at aking asawa na pares kami may sakit na ganun. Problema lang yung asawa ko, ayaw kumain ng ganyan, ayaw talaga niya, kahit anong gawin ko, hinayaan ko na lang po siya. Okay, bye-bye, welcome to my vlog. Another vlog, another matututunan. Thank you so much, bye-bye.